Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa SMB dahil ito pong SMB ay balak nilang kunin. Ito pong si Joshua Monzon. Yes mga brods, matagal na ito noong 2019 or 2020 pa lang noong itong si Joshua Monzon nasa Terra Firma or Colombian Jeep pa dati. Yes mga brods, ang first pick kasi dati ito ng Jeep. So ito nga pong si Monzon ay talagang alam nila na kapag first pick syempre nasa mata lahat yan ng mga MVP teams or SMC teams, di ba? Yan naman talaga. Syempre farm team pa. Ito pong Terra Firma Jeep. Pero ito na nga mga brods ito pong si Joshua Monzon na pupusuan ngayon dito po sa SMB dahil alam nila na ito pong si Monzon ay malaking tulong dito po sa koponan na ito. Yes mga brods, dahil ito pong isa sa mga players na ito ng SMB ay balak nga daw nilang i-trade dito sa Northport Batang Pier para makakuha ito pong si Monzon. Alam naman natin busy lahat sila sa mga SMC management, mga coaching staff dahil sanib puwersa sila sa paparating na FIBA World Cup 2023 next week na yan mga brods, August 25 mga brods versus Dominican Republic, August 27 naman versus Angola, and August 29 versus Italy. So mga brods eto na nga po after naman ng FIBA World Cup, dito na sila nakafocus dito sa mga tradings na ganito. So ito na nga pong si Monzon ay talagang hindi hamak na kukunin talaga ito ng SMB. Kung mapapansin nyo sa lineup ng SMB, ang lakas na niyan mga brods. So, di ba? Ang lakas na niyan, tapos mapapansin nyo, puro trades ang mga SMC teams dahil hindi naman sila talaga mapakali sa lineup nila mga brods. Ganyan talaga pag may pera, maski nga NBA, di ba? Kahit ang lakas na lang lineup nila, kahit nagkampiyon na, talagang nagkakaroon ng maraming trades dun sa lineup nila. Katulad ng example ng 2020 champion Los Angeles Lakers, di ba? Maraming na-i-trade yung champion team na Lakers na yan. So ganyan din dito sa PBA dahil alam natin na may pera ito pong SMB at ang SMC management, kaya gusto nilang galawin yung lineup ngayon. At isa pa dito mga brods, ito pong si Joshua Monzon, nagugustuhan nila dahil ito yung laruan ni Monzon na parang mapupunan niya kapag wala na ito pong sina Chris Ross and Marshall Lassiter. Yes mga brods, pinagalong Ross at Lassiter. Ito pong galing ni Monzon dahil may shooting din naman ito, athletic na player, pwede mo itong point guard, pwede mo rin itong gawing dos o shooting guard mga brods dahil ang laki rin na ito po ni Monzon. Nasa 6'2" or 6'1" din ang height nito, at syempre mga brods mahaba rin ito at talagang athletic ang player na ito. Tumataktak rin bilang isang point guard position mga brods. So mabilis ito pong si Monzon, nasa kanya na ang lahat. Kaya nga ito pong SMB ay balak talaga nilang makuha ito pong si Monzon. Beruin nyo yan, kapag nagsama na yan si CJ Perez tapos si Joshua Monzon mga brods, lahat na ng first pick ay nasa SMB na. So ang lakas talaga nito mga brods dito po sa kombinasyon na Monzon at CJ Perez. So sa lahat po ng mga SMB fans, ang isang Joshua Monzon babagay ba sa SMB? Komento mo lang po yung mga brods, di isa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga ka-brods. So speaking of FIBA World Cup 2023, after nyan, dito na nga gustong ma-trade ni Boss Al ito pong si Gio Halalon sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes mga brods, alam naman natin si L.A. Tenorio malapit na magretiro niyan mga brods, tapos nagkakaroon pa ito ng mga injury, may sakit pa siya, tapos may mga surgery din itong si L.A. Tenorio, mga health problems. So alam natin na magkakaedad na or magkakaroon na ng retirement ito pong si L.A. from the past, or I mean from the following years dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya nga naghahanap kayo ng Ginebra na papalit bilang isang L.A. Tenorio. Isa lang sa mga nakikita nila ito pong potential ni Gio Halalon. Alam naman natin na sa Magnolia ito pong si Gio Halalon mga brods, pero alam naman natin na ito ay sister team ng Barangay Ginebra, San Miguel, at hawak din ito ni Boss Al Francis Chua. Once na mapunta ito sa Barangay Ginebra, San Miguel, gaganda rin ang laro ng Ginebra. Hindi ko naman sinabi na lalakas ang Ginebra pag nandyan na si Halalon dahil malakas na talaga ang Barangay Ginebra. Yung magagawa lang ni Halalon, yung maiiwang laro na ito po ni L.A. Tenorio. Dahil halos kahawig sila maglaro mga brods. Pero mas athletic nga lang ito pong si Gio Halalon dahil gumagawa ito ng double digit na rebounds mga kabrods. Parang alas Scottie Thompson din ito. So yun nga, isa rin yun sa mga magagandang maging kombinasyon dahil matalik na kaibigan din ni Scottie Thompson ito pong si Halalon mga kabrods.
At yun pa, isa rin itong nahawakan ni Coach Tim Cone dito sa Star Hot Shots. Ito pong si Halalon. So kung hindi ako nagkakamali mga brods. Pero ito pong si Halalon mga brods alam ko nga medyo mas malakas ito kay LA Tenorio sa mga ibang skill set. Katulad ng bilis, mas mabilis si Gio Halalon. Athleticism, mas magaling ito pong si Halalon talaga mga brods. Pero sa mga pag-uusapang mga plays, syempre LA Tenorio tayo, mataas ang basketball IQ niyan. Pero pagdating sa mga hustle, depensa, syempre maaasahan mo si Gio Halalon. Pagdating naman sa mga shooting, syempre kay LA tayo. Gio Halalon minsan inconsistent yan. Pero yung hustle na ito, hindi nawawala mga brods. Isa yan sa mga gusto ni Coach Tim Cone talaga. Yung hustle ni Halalon, parang Scottie Thompson lang yan mga brods. So magandang kombinasyon nga ito. At yun pa, isa rin sa mga gusto ni Coach Tim Cone dito kay Gio Halalon mga brods, ay syempre mabait na player din. So parehas lang din naman sila ni Scottie Thompson na Bisaya. So talagang magkakasundo sila dito mga brods. Kung meron kang the Fast and the Furious dati sa Ginebra, meron ka namang Scottie Thompson tapos Gio Halalon sa ngayong era mga brods. Kung magugustuhan ni Boss Al Francis Chua ito pong kombinasyon or itong trade na ito. At syempre hintayin din natin ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots kung papayag sila sa trade na ito, dahil bali-balitang na ito pong Magnolia ay syempre hindi sila sumasagot dito kay Boss Al pagdating sa mga tradings, dahil hindi naman sila laging binibigyan ni Boss Al Francis Chua ng mga magagandang players, tapos kinukuha pa yung mga core players nila or mga key players nila at ililipat sa Ginebra via 3-team trade. So mga brods, so syempre ayaw rin naman ng Magnolia na lopsided trade. So kapag maganda ang magiging trade at fair ang trade dito at yung ibibigay ng Ginebra sa Magnolia, or it's either yung kupunan na involved na isang kupunan na involved dito sa 3-team trade na magandang ibibigay nila sa Magnolia, syempre papayag ang Hot Shots para nga makapag-trade dito sa Barangay Ginebra San Miguel at makukuha nila si Halalon. Ikaw mga bro, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, isang Gio Halalon. So mga bro, sa tingin nyo, siya na ba ang magiging next LA Tenorio? Kung sakali man, komentong mo lang po yung mga bro at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Overrated Highlights lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a